Mami Onyx, nung napagdesisyonan ko na puntahan ko ang mga magulang ni Susan sa palengke kung saan naroon ang kanilang tindahan, may halong kaba at lungkot ang aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Nung marinig ko ang kanilang pakiusap, kung pwede ko lang sana, Mami Onyx, na diktahan ang aking nararamdaman, ay ginawa ko na, Mami Onyx. Hindi mahirap mahalin si Susan. Mabait, maganda, makwela, masayahin na tao. Subalit, ang pagmamahal ko talaga sa kanya, Mami Onyx, ay bilang isang nakakabatang kapatid at isang matalik na kaibigan. Wala nang higit pa doon ang kaya kong maibigay, Mami Onyx. Hindi ko kayang turuan ang aking damdamin o pagmamahal para kay Susan, Mami Onyx. Subalit nung kinausap ako ng kanyang mga magulang, biglang nagkaramdam ako ng pagkahabag sa kanilang pakiusap, Mami Onyx. Kaya ang sabi ko, hindi ako mangangako pero subukan ko. Kaya sige na iho. Puntahan mo na si Susan sa bahay. Dalhin mo to sa anak ko. Hindi pa kasi yung nag-agahan. Nung kinausap namin yung kanina hindi kami pinagbuksan sa kwarto niya. Sige na, puntahan mo na. Ito, dalhin mo to sa kanya, ha? Salamat, iho. Oho, sige ho, tita. Puntahan ko na si Susan sa bahay. Alis na ho ako. Tita! Pag nakakain na si Susan, sabihin mo sa kanya na pasyalan kami dito sa market, ha? Oho, tita. Sige, sabihin ko. Salamat, iho. Ingat. Nandito na ako sa harap ng gate nila ni Susan. Mukhang walang tao. Di kaya natulog si Susan. Tutuloy kaya ako? Bahala na. Gusto kong makita si Susan. Sadyang natakot ako sa aking panaginip kagabi. Gusto kong alamin kung kumusta siya. Gago talaga ako. Gago talaga ako. Kakatok ako sa pintuan. Lalapit ako doon. Susan? Susan, andyan ka ba? Bakit hindi niya ako pinagbuksan? Susan! Bukas pala yung pinto. Papasok na ako. Susan? Susan, andyan ka ba? Susan, si Ganti to. Nasaan ka ba, Susan? Wala siya. Baka sa kwarto, kakatukin ko siya. Susan? Andiyan ka ba sa kwarto? Susan? Come on, Susan. Kung galit ka pa sa akin, patawarin mo ako. Buksan mo tong pinto, mag-usap tayo. Buksan ko na nga tong pinto. Buksan ko tong pinto, ha?
Susan? No, Susan! Susan, anong ginawa mo? Ba't mo ito ginawa sa sarili mo, Susan? Diyos ko! Tita! Oh my God! Susan! 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 Patawarin mo ako, Susan! Susan! Bakit ka nagbigti? Susan! Hindi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Susan. Susan. Susan, hindi ko akalain na hantong sa ganitong desisyon ang ginawa mo. Patawarin mo ako, Susan. Kasalanan ko to. Susan, bakit? Bakit, Susan? Bakit? Bakit mo ito ginawa? Patawarin mo ako. Susan. Patawarin mo ako. Susan. Dante, ngayong nailibing na ang aming anak, ibibigay ko sa iyo ang kahon na ito. Hindi ko kayang itago ito dahil ang nakalagay dito ay mga larawan niyo na masaya at nandito din ang mga sulat niya para sa iyo. Nandito rin ang diary niya. Dito rin nakalagay ang unang pag-ibig niya. Masakit para sa amin na magulang ni Susan na iniwan niya kami. Iniwan niya kami na walang paalam dahil sa hindi niya nakayanan ang kanyang sakit na nararamdaman. Dahil sobra-sobra siyang nagmamahal sa iyo. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung susunugin mo ba ito o itatago. Kaisa-isa naming anak si Susan. Maliit na bagay ang aking hiniling sa iyo, Dante, pero hindi mo nagawa. Ang dahil sa iyo, namatay ang aking anak, ang kaisa-isa kong anak. Kunin mo na to. At pwede ka na umalis sa bahay ko. At huwag ka nang bumalik. Wala ka nang babalikan. Wala ka nang bibisitahin. Dahil wala na ang aming anak. Sige na. Umalis ka na, Dante. Umalis ka na. Dalhin mo na to. Tita, patawarin niyo ako. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako, Tito. Patawad. Sige na, Dante. Umalis ka na. Habang makapagpigil pa ako. Hinayaan kita na dumalo sa libing ng aking anak at labag sa aking loob.
Pero ngayon, nailibing na siya. Umalis ka na. Alis na. Halika na, anak. Umalis na tayo. Unawain natin ang nararamdaman ng mga magulang ni Susan. Halika na. Uwi na tayo. Ma. Mami Onyx, nung pangyayaring iyon, sinisisi ko ng lubusan ang aking sarili. Halos gabi-gabi lagi kong naririnig si Susan, Mami Onyx. Hindi ako makatulog, hindi makakain, hindi makafocus. Para akong nasiraan ng ulo, Mami Onyx. Lahat ng sulok nakikita ko si Susan, Mami Onyx, umiiyak. Kaya pinasaykayatrist ako ng aking mga magulang. Hindi biro, Mami Onyx, ang aking pinagdaanan sa panahon na iyon, Mami Onyx. Sobra akong lugmok, depressed sa aking sarili. Ay nararamdaman ko nung panahon na iyon. Halos gusto ko na rin kitilin ang aking buhay. Subalit dahil sa tulong ng mga taong nakapalibot sa akin, lalong-lalo na sa aking mga magulang, napagtagumpayan ko iyon, Mami Onyx. Kaya sana sa lahat ng nakikinig at lahat ng iyong taga-subaybay, Mami Onyx, ay may natutunan sa aking liham ng nakaraan. Hindi man tayo perpekto, pero naway ating pag-isipan ang bawat desisyon na ating gagawin sa ating buhay na wala tayong masasaktan at maaapakang tao. At lagi nating tandaan, kung anuman ang desisyon na kabiguan ng isang tao, huwag na huwag natin itong isisi sa ating sarili. Kaya, Mami Onyx, maraming salamat sa iyong oras at pagbigay ng buhay sa bawat episode ng aking liham ng nakaraan. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Dante.